May mga taong ipinanganak na tila nasa kanilang mga palad ang buong mundo. At isa na rito si Damian Romanov. Sa edad na 31 taong gulang, siya ang pinakabatang CEO ng Romanov Group of Companies, isang multibilyong konglomerado na may mga negosyo sa real estate, pagmimina, hotel, logistics at agrikultura. Kilala siya sa buong bansa bilang isang lalaking matalino, determinado, at walang kinatatakutan pagdating sa negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay isang pusang unti-unting nagiging bato. Lumaki si Damian sa loob ng isang marangyang mansyon na papalibutan ng mga katulong, bodyguard, at pribadong guro. Bata pa lamang siya ay tinuro na sa kanya ng kanyang ama na ang kahinaan ay kasalanan at ang emosyon ay hadlang sa tagumpay. Habang lumalaki, natututunan niya ang respeto ay nakukuha sa kapangyarihan at ang pagmamahal ay nabibili ng salapi. Dahil sa paniniwalang iyon, wala siyang kinatataputang tao. Isang utos lamang niya ay sapat upang yumuko ang mga empleyado. Isang perma lamang niya ay kaya magpabagsak o magpalago ng negosyo. At isang tingin lamang niya ay sapat upang magpalayo sa mga taong hindi niya gusto. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit mas marami ang natatakot. Sa bawat meeting, walang nangangahas tumutol sa kanyang mga desisyon. Sa bawat negosasyon, palaging siyang nananalo. At sa bawat babaeng nagpapakita ng interes sa kanya, isa lamang ang nangyayari sa kanila. Lahat sila ang lumalapit. Kaya naman kailanman ay hindi niya naranasang tanggihan. Hanggang sa dumating ang araw na nagpabago sa kanyang buhay. Samantala, sa isang maliit na baryo sa paanan ng kabundukan ng Bukidnon, ibang-iba ang mundong kinagalawan ni Amaro Castillo. 24 na taong gulang pa lamang siya, ngunit sanay na siyang magbanat ng buto. Tuwing madaling araw ay gumigising siya upang tulungan ng kanyang ama sa bukirin. Pagkatapos ay nagtutungo siya sa isang maliit na kooperatiba ng kanilang baryo kung saan siya tumutulong sa pagbebenta ng mga gulay, prutas at produktong gawa ng mga magsasaka. Hindi marangya ang kanilang bahay. Yari lamang ito sa kahoy at yero. Kapag malakas ang ulan, ay tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, ay napakainit sa loob. Ngunit sa bahay na iyon, ay naroon ang pagmamahala ng kanilang pamilya. Lumaki si Amara na nakikitang pinagsasamantalahan ang kanilang baryo ng ilang negosyanteng bumibili ng ani sa napakababang halaga. Ilang ulit nang naloko ang kanyang ama sa mga kontratang hindi niya lubos na nauunawaan. May mga lupang nawawala, may mga pangarap na nasisira. At sa likod ng lahat ng iyon ay isang uri ng tao ang kanyang sinisisi, ang mayayaman. Para kay Amara, karamihan sa kanila ang gumagamit lamang ng pera upang kontrolin ang mahihirap. Kaya nangako siya sa kanyang sarili hindi kailanman magpapasilaw sa kayamanan. Mas pipiliin niya mamuhay ng payak kaysa mawalan ng dignidad. Hindi niya alam na malapit nang subukin ng tadhana ang panindigang iyon. Isang umaga, nagkaroon ng emergency meeting sa Romanov Group. May ulat na ang isa sa kanilang pinakamalaking lupain sa Bukidnon ay nakaharap sa matinding pagputol mula sa mga residente. Plano ng kumpanya ang pagtatayo ng isang luxury eco-resort na inaasahang kikita ng bilyon-bilyong piso. Ngunit, tumututol ang mga magsasaka. Ayon sa ulat, ang lupang napili ay pinagkukunan ng kabuhayan ng daang-daang pamilya. Hindi interesado si Damian sa kanilang dahilan. Para sa kanya, negosyo lamang iyon. Kung legal ang papeles, wala nang dapat pang pag-usapan. Nagpasya siyang personal na pumunta sa Bukidnon upang tiyaking maisasagawa ang proyekto sa lalong madaling panahon. Kinabukasan,
ay lumapag ang kanyang pribadong helicopter sa isang malawak na bakanteng lote malapit sa baryo. Kasama niya ang kanyang legal team, mga executive at mahigpit na security detail. Agad na pinagmasdan ng mga residente ang kanilang pagdating. Mailan na namangha, mailan na natakot, at mayroon ding nagalit, kabilang doon si Amara. Habang papalapit ang grupo sa lupaing nais bilhin ng Romanov Group, nakita ni Amara ang mga taong nagsusukat ng lupa at naglalagay ng mga palatandaan. Para sa kanya, hindi lamang lupa ang kanilang kinukuha. Kinukuha nila ang kinabukasan ng buong baryo. Mabilis siyang lumapit sa lugar. Hindi siya natakot sa mga gwardya. Hindi rin siya nasilaw sa mamahaling sasakyan at mamahaling kasuotan ng mga bisita. Ang tanging nasa isip niya ay ipaglaban ng kanilang komunidad. Sa kabilang banda, habang sinusuri ni Damian ang paligid, napansin niya ang isang babae naglalakad ng buong tapang patungo sa kanila. Simple lamang ang suot nito. Bahagyang natatalsikan ng putik ang laylayan ng palda. Ang buhok ay nakapusod lamang. Walang mamahaling alahas, walang makapal na make-up. Ngunit may kakaibang tapang at dignidad sa bawat hakbang nito. Sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, may isang taong hindi natakot lumapit sa kanya. Hindi pa alam ni Damian ang pangalan ng dalaga. Ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin dito. At sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, may isang tandaming ngayon lamang niya naranasan. Hindi iyan paghanga. Hindi iyan simpleng pagkagusto. Isa iyong matinding pagnanais na makilala ang babaeng walang takot na humarap sa pinakamapangyarihang tao sa lugar. Hindi niya alam na ang babaeng iyon din ang magiging unang taong tatanging sa kanya at ang unang babaeng hindi niya kailanman makakalimutan. Matapos ng ilang segundong pagtitig, tila huminto ang oras sa pagitan ni Damian Romanov at Amanda Castillo. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Damian, may isang babaeng hindi nagpakita ng paghanga sa kanyang presensya. Walang bakas ng pagkailang o pananabik sa mukha ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng katatagan at ang kanyang tindig ay nagpapakita na handa siyang ipaglaban ng anumang tama sa kanyang paniniwala. Habang ang mga executive ng Romanov Group ay abalang ipinapaliwanag ang plano ng kumpanya, hindi inalis ni Damian ang kanyang tingin kay Amara. May kakaibang damdaming unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi siya sanay na may taong humaharap sa kanya ng walang takot. Talo hindi siya sanay na may taong tila walang pakialam kung sino siya. Samantala, si Amara ay walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanilang baryo. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan niya kung paano nalinlang ang kanyang ama at ang iba pang magsasaka ng mga negosyanteng nangako na magandang kinabukasan, ngunit sa huli ay iniiwan silang walang kabuhayan. May mga pamilyang napilitang ibenta ang kanilang mga lupa. May mga batang tumigil sa pag-aaral dahil nawala ng pagkukunan ng kita ang kanilang mga magulang. May mga matatandang namatay na dala ang panghihinayang sa lupang minahan nila habang nabubuhay. Ayaw niyang maulit iyon, hindi habang naroon siya. Nagsimulang magtipon ang mga residente sa paligid ng lupang balak bilhin ng Romanov Group. Unti-unti ring dumarami ang mga mamamahayag na nakarinig sa balitang personal na dumating ang batang bilyonaryo upang inspeksyonin ang proyekto. Ang simpleng pagbisita ay naging sentro ng atensyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nananatiling kalmado si Damian. Sanay siyang humarap sa mga protesta. Para sa kanya, lahat ng problema ay nalulutas sa pamamagitan ng pera o impluensya. Ngunit habang tumatagal ang pagtitipon, napansin niyang ang mga tao ay tila mas nakikinig kay Amara kaysa sa kanyang mga abogado. Hindi dahil ito ang pinakamayaman, kundi dahil kilala nila ang kabutihan at katapatan ng dalaga. Si Amara ang tumutulong sa mga magsasakang nawalan ng ani matapos ang bagyo. Siya ang nanguna sa mga programang nagtuturo sa mga bata tuwing bakasyon. Siya rin ang unang tumatakbo kapag may pamilyang nangangailangan ng tulong.
Dahil dito, malaki ang tiwala ng komunidad sa kanya. Habang pinagmamasdan iyon ni Damian, nakaramdam siya ng kakaibang pagkainis. Hindi siya sanay na may ibang taong mas pinakikinggan kaysa sa kanya. Lalo pa itong tumindi nang makita niyang walang sino man sa baryo ang nagmamadaling tanggapin ang alok ng kanyang kumpanya. Sa isip niya, isang malaking halaga ng pera ay sapat upang kumbinsihin ang kahit sino. Ngunit mali siya. Hindi lahat ng tao ay may presyo. Lumipas ang ilang oras na walang naging kasunduan. Sa huli, tagpa siya ang legal team ng Romanov Group at pansamantalang ihinto ang inspeksyon upang maiwasan ang lumalalang tensyon. Isa-isang bumalik sa kanilang mga sasakyan ng mga executive. Ngunit si Damian ay nananatiling nakatingin sa baryo. Habang umaalis ang kanyang convoy, muli niyang nasilayan si Amara. Abala itong tumutulong sa isang matandang magsasakang nahirapang maglakad dahil sa matinding init ng araw. Walang kamera, walang mamamahayag na kumukuha ng larawan. Ginagawa lamang nito ang pagtulong dahil iyon ang likas sa kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, nakakita si Damian ng taong hindi naghahanap ng kapalit sa bawat kabutihang ginagawa. Pagbalik niya sa kanyang pansamantalang tinutuluyan sa Bukidnon, hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Amara. Imbes na pagtuunan ng pansin ang mga ulat ng kumpanya, paulit-ulit niya tinitignan ang mga litrato at impormasyon tungkol sa baryo. Hindi nagtagal ay ipinatawag niya ang kanyang Chief of Security. Ipinag-utos niyang alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Amara Castillo. Mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan, pang-araw-araw na gawain, at maging ang mga lugar na madalas nitong puntahan. Sanay si Damian na alamin ang bawat detalye tungkol sa mga taong mahalaga sa kanyang negosyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi negosyo ang dahilan. Hindi pa niya iyon napagtatanto. Ngunit nagsisimula na siyang maging abala sa isang taong halos wala siyang nalalaman. Kinabukasan, habang papunta si Amara sa palengke upang ihatid ang mga gulay ng kanilang kooperatiba, napansin niyang may isang mamahaling itim na sasakyan na tila sumusunod sa kanyang dinaraanan. Hindi niya ito gaanong pinapansin. Ngunit, nang huminto rin ito sa mismong lugar na kanyang pupuntahan, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pag-aadinlangan. Mula sa sasakyan ay bumaba si Damian Romanov. Hindi kasama ang kanyang mga abogado, hindi kasama ang mga executive. Mag-isa lamang siya, maliban sa ilang bodyguard na nasa malayo. Tahimik niyang pinagmasdan ang simpleng buhay ng dalaga, ang paraan ng pakikitungo nito sa mga tao, ang paggalang na ibinibigay sa matatanda, ang pagmamalasakit sa mga batang tumutulong sa kanilang mga magulang. Lalong lumalim ang kanyang interes. Ngunit sa bawat sandaling lumalalim ang kanyang paghanga, may isa rin siyang katangiang hindi niya kayang pigilan, ang kanyang pagiging mapang-angkin. Sa kanyang isipan, kapag may isang bagay na gusto niya, dapat ay mapasa kanya iyon. At ngayon, ang bagay na iyon ay hindi na isang kumpanya, hindi na isang lupain, kundi isang babaeng hindi man lang tumitingin sa kanya bilang isang espesyal na tao. Hindi alam ni Damian na ang damdaming nagsisimula pa lamang umusbong sa kanyang puso ay unti-unti na rin nagiging isang mapanganib na obsesyon. At ang obsesyong iyon ang magiging simula ng pinakamagulong kabanata sa buhay nilang dalawa. Dumipas ang ilang araw, matapos ang unang paghaharap ni Damian Romanov at Amara Castillo para sa buong baryo. Isa lamang iordinaryong protesta laban sa isang malaking kumpanya. Ngunit para kay Damian, iyon ang simula ng isang damdaming hindi niya kailan naranasan. Sa loob ng maraming taon, negosyo lamang ang kanyang inatupag. Ang bawat araw niya ay puno ng mga pagpupulong, kontrata, at pagpapalawak ng kanyang imperyo. Wala siyang panahon para sa pag-ibig dahil naniniwala siyang isa lamang itong distraction. Ngunit ngayon, bawat umaga ay si Amara ang unang pumapasok sa kanyang isipan.
Paulit-ulit niyang binabalikan ang matapang na titig ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito makalimutan. Mas lalo siyang nababahala nang mapansing wala na siyang gana sa trabaho. Madalas ay natitigilan siya habang nasa gitna ng meeting. Napapansin na rin ito ng kanyang mga executive, ngunit walang sino man ang nangahas magtanong. Samantala, sa kabilang panig ng Bukidnon, abala pa rin si Amara sa kanyang pag-araw-araw na buhay. Bago pa sumikat ang araw ay nasa Bukidnon na siya kasama ang kanyang ama. Kasunod nito ay tumutulong siya sa kooperatiba ng baryo. Kapag hapon naman ay nagtuturo siya ng libreng pagbabasa at pagsusulat sa mga batang hindi pa nakakapasok sa paaralan. Simple ang kanyang buhay, ngunit masaya siya rito. Hindi niya kailangan ng mamahaling sasakyan o mamahaling bahay upang maramdaman ang tunay na kasiyahan. Isang umaga, muling bumisita si Demian sa baryo. Sa pagkakataong ito ay wala siyang kasamang media. Hindi rin niya isinama ang kanyang mga executive. Iisa lamang ang layunin niya, ang makita si Amara. Mula sa loob ng kanyang sasakyan ay tahimik siyang pinagmasdan ng dalaga habang tinutulungan nito ang isang matandang magsasakang nagbubuhat ng mga sapon ng gulay. Napansin niyang kahit na pawis na si Amara ay hindi ito nagrereklamo. Sa halip ay lagi itong may ngiti sa mga taong kanyang tinutulungan. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Demian ng paghanga sa isang babaeng hindi naaakit sa kanyang kayamanan. Ngunit, kasabay ng paghanga ay unti-unti ring lumilitaw ang kanyang mapang-angking ugali. Sanay siyang kapag may gusto siya, ginagawa niya ang lahat upang makuha iyon. Hindi siya marunong maghintay. Hindi siya sanay na tumanggap ng pagtanggi. At lalong hindi siya sanay na may taong hindi nagbibigay pansin sa kanya. Dahil dito, ipinatabag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Lihim niyang ipinagbutos na alamin ang bawat detalye tungkol sa buhay ni Amara. Mula sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap, pati ang lugar na madalas itong pinupuntahan. Sa loob lamang ng 2 araw, ay nakabuo ang kanyang mga tauhan ng isang makapal na ulat. Nalaman niyang si Amara ay nagtapos ng kursong edukasyon, ngunit piniling bumalik sa kanyang baryo upang tulungan ang kanilang pamilya. Nalaman din niyang tumanggi ito sa alok ng trabaho sa lungsod dahil ayaw nitong iwan ang kanyang mga magulang. Mas lalo pang lumalim ang paghanga ni Demian. Ngunit imbis na lumapit sa tamang paraan, pinili niyang gamitin ang impluwensyang matagal na niyang kinagisnan. Ipinagkutos niyang bumili ang Romanov Group ng lumang bodega malapit sa baryo. Opisyal na dahilan nito ang pagtatayo ng Agricultural Training Center. Ngunit ang tunay na dahilan ay upang magkaroon siya ng mas maraming pagkakataong makita si Amara. Hindi niya napansin nagsisimula na siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling interes. Habang abala si Demian sa kanyang mga plano, napansin naman ni Amara ang madalas na pagdating ng mga mamahaling sasakyan sa kanilang baryo. Unti-unti nang nararamdaman na tila may mga matang laging nakamasid sa bawat galaw niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit bilang isang babaeng may matalas na nagsimula siyang maging mas maingat. Hindi na siya basta-basta naglalakad ng mag-isa sa gabi. Mas madalas na rin siyang sinasamahan ng kanyang ama kapag pupunta sa palengke. Bagaman, wala pa siya matibay na dahilan. Ramdam niyang may kung ano hindi tama. Lumipas ang 1 linggo, isang malaking pagtitipon ay sinagawa sa baryo upang ipagdiwang ang masaganang ani ng mga magsasaka. Nagtipon ang buong komunidad sa plaza. May mga palaro, sayawan, at mga pagkaing hinihanda ng bawat pamilya. Masaya ang lahat. Ngunit hindi nila alam na may isang itim na sasakyang nakaparada sa hindi kalayuan. Mula sa loob nito, tahimik na pinagmamasdan ni Demian ang kasayahan ng mga tao. At higit sa lahat, ang babaeng unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang mundo. Habang nakatingin siya kay Amara,
na masaya nakikihalubilo sa mga residente. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na siya makukontento sa panonood lamang. Panahon na upang personal niyang lapitan ang babaeng matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya alam na ang hakbang na iyon ang magiging simula ng mas matinding banggaan ng kanilang mga paninindigan. Dahil ang babaeng balak niya ang kinin ay walang balak yumuko sa sinuman, lalo na sa isang lalaking naniniwalang nabibili ng pera ang lahat. Makulimlim ang umaga sa baryo ng San Isidro sa Bukidnon. Ang manipis na hamog ay unting-unting naglalaho habang sumisikat ang araw sa likod ng kabundukan. Tulad ng nakagawian, maaga nang nagising ang mga magsasaka upang asikasuhin ang kanilang mga taniman. Isa si Amara Castillo sa mga unang lumabas ng kanilang bahay. Bitbit niya ang isang bayong na puno ng sariwang gulay at prutas na dadalhin sa kooperatiba ng baryo. Sanay na siya ng ganitong gawain. Para sa kanya, walang trabahong maliit kung ito ay marangal at bunga ng sariling pagsisikap. Habang nailalakad siya sa makitid na daan, napansin niyang kakaunti ang mga tao na sa paligid. Tahimik ng umaga. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang tila may matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Hindi niya ito pinansin. Sa kabilang panig ng baryo, nakaparada ang isang mamahaling itim na SUV sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nasa loob nito si Damian Romanov. Hindi siya sanay maghintay ng kahit sino. Sa buong buhay niya, siya ang lagi ginihintay. Ngunit ngayong araw, halos isang oras siyang nanatiling nakaupo sa loob ng sasakyan upang masiguro lamang na makikita niya si Amara. Hindi niya maintindihan ang sarili. Maraming babae ang nagpusang lumalapit sa kanya. Maraming kilalang personalidad ang naghahangad ng kanyang atensyon. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi kailanman nagpatigil sa takbo ng kanyang isip. Tanging ang simpleng probinsyana lamang na iyon. Nang makita niyang papalapit si Amara, agad siyang bumaba ng sasakyan. Hindi siya nagsuot ng mamahaling Amerikana. Simple lamang ang kanyang polo at maong. Ngunit, hindi pa rin may tatago ang kanyang otoridad at presensya. Huminto si Amara nang makita siya. Hindi siya natakot. Ngunit wala rin siyang intensyong magtagal. Sa halip na pansinin ng bilyonaryo, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Damian, may taong dumaan sa kanyang harapan at tila wala siyang halaga. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Lalo siyang nabigla nang mapansin kahit ang mga bodyguard niya ay tila nagulat sa naging reaksyon ng dalaga. Habang lumalayo si Amara, lalo namang nasaktan ng kanyang pagmamataas. Hindi siya sanay na binabaliwala. Para kay Damian, ang kanyang pangalan ay sapat na upang makuha ang respeto ng kahit na sino. Ngunit para kay Amara, isa laban siyang mayamang negosyanteng posibleng sumira sa kabuhayan ng kanilang baryo. Nang makarating si Amara sa kooperatiba, agad siyang tumulong sa pag-aayos sa mga produktong ibebenta. Patuloy siyang naging abala na para bang walang espesyal na nangyari. Samantalang si Damian ay nananatiling nakatayo sa gilid ng daan. Tahimik, ngunit unti-unting kumukulo ang kanyang damdamin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa unang pagkakataon ay nakatagpo siya ng isang babaeng hindi kayang silawin ng kanyang pangalan. Pagbalik niya sa kanyang pansamantang opisina, hindi naging maganda ang kanyang disposisyon. Napansin ang kanyang mga tauhan na naging mas istrikto siya kaysa sa dati. Maliit na pagkakamali lamang ng isang empleyado ay agad niyang pagsasabihan. Naging mabigat ang buong opisina. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Sa gabing iyon, habang nakatanaw si Damian sa balkonahe ng kanyang inuupahang villa, muli niyang binalikan ang bawat sandaling kasama si Amara. Imbis na mawalan siya ng interes, lalo lamang siyang nahumaling. Para bang ang bawat pagtanggi ng dalaga ay lalo niyang gustong lampasan. Sa kabilang banda, nag-uusap ang ilang matatanda sa baryo tungkol sa pagdami ng mga sasakyan ng Romanov Group sa kanilang lugar.
May mga nagsimulang mag-alala. May mga naghinalang may mas malaking planong ikinukubli ang kumpanya. At si Amara ay isa sa mga unang nakaramdam na hindi lamang tungkol sa lupa ang dahilan ng madalas na pagdating ni Damian. May kung anong personal na paraan ang pagtitig nito sa kanya. Hindi niya iyon nagustuhan. Lalong tumibay ang kanyang pasyang humiwas. Ngunit hindi niya alam na ang paglayo niya ang lalo namang pagtutulak kay Damian na habulin siya. Makalipas ang 2 araw, nagpadala ang Romanov Group ng paanyaya sa kooperatiba ng baryo para sa isang pulong tungkol sa mga bagong proyektong pangkabuhayan. Kabilang sa mga inimbita si Amara dahil isa siya sa mga kinatawa ng mga magsasaka. Hindi niya alam na ang pulong na iyon ay personal na ipinatawag ni Damian. At hindi negosyo ang tunay nitong pakay. Habang papalapit ang araw ng pagpupulong, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Naniniwala siyang sa pagkakataong ito ay wala ng paraan upang makaiwas si Amara. Ngunit hindi niya alam na ang susunod din ng pagkikita ay hindi magdadala ng pagkakalapit. Sa halip, ito ang magpapalaki sa agwat ng kanilang mga mundo at magsisilbing simula ng isang laban na walang sino man ang handang talunin. Maagang gumising ang buong baryo ng San Isidro, hindi dahil sa pista o pagdiriwang, kundi dahil sa paanyayang ipinadala ng Romanov Group para sa isang pulong na umano'y magdadala ng malaking oportunidad sa mga magsasaka. Marami ang umaasa, marami rin ang nag-aalinlangan. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na ang pinangakuan ng iba't ibang malalaking kumpanya ang kanilang baryo ng kaunlaran. Ngunit sa huli, iilan lamang ang tunay na nakinabang. Kaya nang hilingin ng mga matatanda sa baryo na samahan sila ni Amara Castillo sa pulong, agad siyang pumayag. Hindi siya naroon upang makipagtalo, naroon siya upang tiyaking walang sinuman ang muling maloloko. Bandang 9:00 ng umaga ay nagsimula ang pagpupulong sa lumang covered court ng barangay. Isang malaking entablado ang itinayo. Mga projector, may maayos na sound system. May mga tarpaulin na nagpapakita ng engranding plano ng Romanov Group. Nasa unahan ang mga executive ng kumpanya. Sa gitna nila ay nakaupo si Damian Romanov. Kahit simple lamang ang kanyang kasuotan, kitang-kita pa rin ang kanyang otoridad. Isang tingin lamang niya ay sapat upang tumahimik ang karamihan. Ngunit may isang taong nananatiling kalmado, si Amara. Tahimik siya nakaupo kasama ng mga magsasaka habang maingat na pinagmamasdan ang bawat ipinapakita sa entablado. Ipinakita ng kumpanya ang plano ng luxury eco-resort, mga bagong kalsada, mga establishmento at mga trabahong maaari umanong malikha. Maganda ang presentasyon. Halos perpekto. Ngunit habang pinagmamasdan ni Amara ang mga blueprint, napansin niya ang isang detaling hindi nakita ng karamihan. Ang lugar kung saan itatayo ang resort ay sa mismong gitna ng pinakamatabang bahagi ng kanilang sakahan. Kapag natuloy ang proyekto, daan-daang pamilya ang mawawala ng lupang sinasaka. Maaaring magkaroon ng trabaho ang ilan, ngunit mas marami ang mawawala ng kabuhayan. Unti-unti niyang naaalala ang kanyang lolo na minsan nagsabi na ang lupang minana nila ay hindi lamang ari-arian. Ito ang buhay ng kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit nakapag-aral ang kanyang mga magulang at ito rin ang pangarap nilang maipamana sa susunod na henerasyon. Habang tumatagal ang presentasyon, lalo niyang naramdaman ang bigat na responsibilidad sa kanyang balikat. Sa kabilang banda, si Damian ay halos hindi nakikinig sa kanyang mga executive. Mas madalas niyang pagmasdan si Amira. Napansin niyang hindi ito humahanga sa ipinapakitang proyekto. Hindi rin ito namamangha sa laki ng puhunan. Sa halip, seryoso nitong sinusuri ang bawat detalye. Lalo siyang naakit sa kakaibang katangian ng dalaga. Sanay siyang ang mga tao ay nabitighani sa kanyang mga proyekto. Ngunit ang babaeng ito ay tila mas pinapahalagan
ang kapakanan ng kanyang komunidad kaysa sa anumang pangako ng kayamanan. Nang matapos ang pagpupulong, ay isa-isang lumabas ang mga residente. Marami ang nag-uusap, may mga kumbensido, may mga nagdududa. Ngunit ang isang bagay na napansin ng lahat ay ang paraan ng pagtitig ni Damian kay Amara. Hindi iyon tingin ng isang negosyante sa isang kinatawan ng komunidad. May mas malalim na dahilan. Napansin din niyo ng mga executive ng Romanov Group ngunit walang sino man ang nangahas magtanong. Paglabas ni Amara sa covered court, hindi na niya nilingon pa ang gusali. Alam niya nagsisimula pa lamang ang labang. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may isang mamahaling sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Hindi ito lumalapit, ngunit hindi rin ito lumilihis. Mas lalo siyang naging alerto. Samantala, sa loob ng sasakyan ay tahimik na nakaupo si Damian. Hindi niya inuutos na gambalain si Amara. Gusto lamang niyang tiyaking ligtas itong makakauwi. Ngunit, hindi niya napansin ang simpleng pagnanais na iyon ay nagsisimula ng lumampas sa hangganan ng paggalang sa pribadong buhay ng isang tao. Sa kanyang isipan, normal lamang ang ginagawa niya. Sanay siyang kontrolado ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat hakbang na ginagawa niya ay lalo lamang nagpapalalim ng takot at pagdududa ni Amara. Pagdating sa bahay, ikinuwento ni Amara sa kanyang mga magulang ang mga detalye ng proyekto. Habang pinagmamasdan niya ang pagwad na mukha ng kanyang ama at ang mga kamay nitong bakas ng mahabang taon ng pagsasaka, lalo siyang naging determinado. Hindi niya hahayaang mawala ang lupang bumubuhay sa kanilang pamilya. Kahit sino pa ang kanyang makalaban, kahit pa ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. Samantala, sa villa ni Damian ay dumating ang ulat ng kanyang chief of security. Hindi tungkol sa proyekto, kundi tungkol kay Amara. Nalaman niyang wala itong kasintahan, wala rin itong anumang interes sa marangyang pamumuhay. Mas pinipili nitong ilaan ng oras sa pamilya at komunidad. Sa halip na mawala ng pag-asa, lalo lamang tumindi ang kanyang pagnanais. Sa kanyang isip, kung walang ibang lalaki sa buhay ni Amara, mas madali niya itong mapapasahan niya. Hindi niya napansin na hindi pagmamahal ang unti-unti namumuo sa kanyang puso, kundi isang mapanganib na obsesyon. At ang obsesyong iyon, ang magsisimulang nagdala ng unos sa buhay ng babaeng matapang na nangakong hindi kailanman yuyuko sa kapangyarihan ng pera. Dumipas ang halos 2 linggo matapos ang pagpupulong ng Romanov Group sa baryo ng San Isidro. Sa paningin ng mga residente, tila humupa na ang usapin tungkol sa luxury eco-resort. Patuloy pa rin isinasagawa ng kumpanya ang pag-aaral sa lupa. Ngunit wala nang malalaking pagpupulong o inspeksyon na ganap. Ngunit ang katahimikang iyon ay pinandalian lamang. Sa loob ng Romanov Group, isang bagong plano ang unti-unting binubuo. Hindi ito tungkol sa negosyo, hindi rin ito tungkol sa pagpapalawak ng kumpanya. Ito ay tungkol kay Amara Castillo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nahirapan si Damian Romanov na ituon ang isip sa trabaho. Madalas siyang mapatitig sa bintana ng kanyang opisina habang iniisip ang simpleng dalagang patuloy na tumatangging kilalanin ang kanyang presensya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Marami ng babaeng naghabol sa kanya. Marami na ring pamilya ang nagtangkang ipakilala sa kanya ang kanilang mga anak upang maging kabiyak niya. Ngunit, ni isa sa kanila ay hindi nag-iwan ng baka sa kanyang puso. Si Amara lamang, at iyon ang bagay na hindi matanggap ng kanyang mapagmataas na isipan. Isang umaga, nagpatawag siya ng espesyal na pagpupulong kasama ang kanyang mga executive. Ipinahayag niya ang isang bagong proyekto. Magtatayo ang Romanov Group ng isang agricultural development center sa San Isidro. Magkakaroon umano ng libreng pagsasanay para sa mga magsasaka, makabagong kagamitan at mas maayos na sistema ng pagbebenta ng kanilang mga ani. Masaya ang kanyang mga executive.
Para sa kanila, isa itong napakagandang hakbang para mapabuti ang imahe ng kanyang kumpanya. Ngunit, walang sino man ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Ang Agricultural Development Center ay itatayo sa mismong tabi ng kooperatibang pinagtatrabahuhan ni Amara. Sa bawat araw na naroon ang proyekto, ay mas madali niya itong makikita. Samantala, sa baryo ay halo-halo ang naging reaksyon ng mga tao. May mga natuwa, may mga nagduda, ngunit si Amara ay kabilang sa mga hindi agad naniwala. Sa kanyang isip, walang malaking negosyante ang basta-bastang gagastos na walang kapalit. Pakiramdam niya ay may mas malalim na layunin ang lahat ng ito. Habang papalapit ang araw ng pagsisimula ng proyekto, lalo naging madalas ang pagdating Demian sa baryo. Hindi na siya nagtatago. Halos araw-araw ay umiikot siya sa lugar habang sinusuri ang construction. Ngunit, sa totoo lang, mas madalas siyang tumingin sa kooperatiba kaysa sa mismong gusaling ipinapatayo. Napansin ito ng ilan sa mga kanyang tauhan. Tahimik lamang silang nakatingin. Walang sino man naglalakas loob magtanong. Kilalang nila ang kanilang CEO. Kapag may nais ito, walang maaaring pumigil. Isang hapon, habang abala si Amara sa pag-aayos ng mga produktong ihahatid sa palengke, muli niyang naramdaman ang pamilyar na presensya. Sa di kalayuan ay nakaparada ang itim na SUV ni Damian. Hindi ito umaalis. Tahimik lamang itong naroon. Parang isang aninong laging nakamasid. Unti-unti nang nababalot ng pagkakabahala si Amara. Hindi niya ito itinuring na simpleng pagkakataon. Pakiramdam niya ay sinasadya ng bilyonaryo ang bawat pagdating. Mas lalo siyang naging mailap. Kung dati ay naglalakad lamang siya pa uwi, ngayon ay sinasamahan na siya ng ilan sa mga kabataan ng baryo. Kapag pupunta siya sa palengke, lagi niyang kasama ang kanyang ama o ang mga kapitbahay. Hindi niya gusto mabigyan ng pagkakataon ang lalaking iyon na mapalapit sa kanya. Sa kabilang panig, napansin ni Damian ang pagbabago. Nakikita niya humiiwas si Amara. Ngunit sa halip na tumigil, lalo lamang siyang naging determinado. Hindi niya iyon itinuring na pagtanggi. Sa kanyang isipan, isa lamang iyong hamon. At sa buong buhay niya, wala pa siyang hamong hindi nalalampasan. Lumipas ang ilang araw, isang ulat ang dumating sa kanyang mesa. Ayon sa kanyang mga tauhan, may malaking utang ang kooperatiba ng baryo sa isang pribadong bangko. Kapag hindi ito nabayaran sa loob ng isang buwan, maaaring nakumpiska ang kusadi at mawala ng hanap buhay ang maraming magsasaka. Habang binabasa ni Damian ang ulat, unti-unting nabuo ang isang plano sa kanyang isip. Isang plano naniniwala siyang mapapalapit kay Amara. Ngunit, hindi niya napansin na ang paraang balak niyang gamitin ay maaaring lalo lamang magpalalim sa galit ng dalaga. Sa kanyang pananaw, ang pagtulong gamit ang kapangyarihan ay isang pabor. Ngunit, para kay Amara, ang anumang tulong na may kapalit ay isa lamang anyo ng pagkontrol. At sa sandaling magsalubong ang magkaibang paniniwalang iyon, magsisimula ang isang labang hindi na lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa kalayaan na isang babaeng hindi kailanman papayag na maging pag-aari ng kahit sino. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang nalulugi na ang kanilang kooperatiba. Sa loob ng mahigit 20 taon, ito ang nagsisilbing puso ng kabuhayan ng mga magsasaka sa San Isidro. Dito nila dinadala ang kanilang mga ani upang maibenta sa mas makatarungang presyo. Ngunit dahil sa sunod-sunod na bagyo, pagbaba ng presyo ng mga produkto at maling pamamalakad ng dating namuno rito, unti-unti itong nabaon sa utang. Kung hindi mababayaran ang obligasyon sa loob ng isang buwan, maaaring tuluyang magsara ang kooperatiba. Nang marinig ito ng mga residente, nabalot ng pangamba ang buong komunidad. Marami ang nagsimbol na mag-isip.
kung saan nila dadalhin ang kanilang mga ani. Ang iba na may nag-aalala na baka mapilitan silang ibenta ang kanilang mga lupa upang mabayaran ang mga pagkakautang. Pinakamasakit ito para kay Amara. Ang kooperatibang iyon ang naging pangalawang tahanan niya. Doon siya natutong makisalamuha sa kapwa magsasaka. Doon niya nakita kung paano nagsisikat ang bawat pamilya upang magkaroon lamang ng sapat na pagkain sa kanilang hapag. Hindi niya kayang panoorin itong mawala. Samantala, sa pansamantalang tanggapan ng Romanov Group, tahimik na binabasa ni Demian Romanov ang kumpletong ulat tungkol sa sitwasyon ng kooperatiba. Alam niyang kaya niyang bayaran ang buong utang nito sa loob lamang ng ilang minuto. Ang halagang iyon ay halos walang halaga kumpara sa laki ng kanyang kayamanan. Ngunit hindi pera ang laman ng kanyang isip. Si Amara, naniniwala siyang kapag iniligtas niya ang kooperatiba, mapipilitan ang dalaga na kilalanin ang kanyang kabutihan. Marahil ay magbabago ang tingin nito sa kanya. Marahil ay mababawasan ang galit nito. Ngunit ang hindi niya napagtanto ay may malaking pagkakaiba ang pagtulong at ang paggamit ng tulong bilang paraan upang makuha ang loob ng isang tao. Kinabukasan, dumating ang mga abogado ng Romanov Group sa barangay. Bitbit nilang isang proposal. Handa ang kumpanya na bayaran ang lahat ng utang ng kooperatiba. Handa rin silang magbigay ng bagong kagamitan, refrigerated trucks at pondo para sa pagpapalawak ng operasyon. Napakalaking tulong sana ito. Ngunit may isang kondisyon. Ang pamamahala sa kooperatiba ay lilipat sa isang bagong lupon na susuportahan at babantayan ng Romanov Group. Hindi man tahas ang aangkinin ng kumpanya ang kooperatiba, magkakaroon pa rin ito ng malaking impluwensya sa bawat desisyon. Nang malaman ito ng mga residente na hati ang kanilang opinyon, may mga nagsasabing tanggapin na ang alok dahil wala na silang ibang pagpipilian. Ngunit marami pa rin ang natakot. Paano kung unti-unti na lamang mawala sa kanila ang kontrol ng sarili nilang kabuhayan? Si Amara ang unang nakakita ng panganib. Para sa kanya, ang tulong na may kapalit ay hindi tunay na tulong. Ito ay isang paraan upang dahan-dahang kontrolin ang mga tao. Habang pinag-uusapan ng buong baryo ang alok ng Romanov Group, dumating mismo si Demian upang personal na tignan ang sitwasyon. Hindi niya inaasahang sasalubungin siya ng malamig na tingin ng halos lahat ng residente. Ramdam niya hindi sila malugod na tinatanggap. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nais niyang makita ay si Amara. At nang sa wakas ay makita niya itong nakatayo sa gitna ng mga magsasaka. Muli niyang naramdaman ang kakaibang paghanga. Hindi ito natitinag. Hindi ito natatakot. Sa halip, mas lalo pa itong naging matatag habang ipinagtatanggol ang karapatan ng kanilang komunidad. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, isang bagay ang malinaw sa kanyang isip. Hindi na ito simpleng pagkagusto. Isa na itong pagnanais na mapasapan niya ang babaeng iyon. At sanay siyang ang bawat pagnanais niya ay natutupad. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Demian sa kanyang opisina, muli niyang pinagmasdan ang larawan ni Amara na lihim na kuha ng kanyang mga tauhan habang ito ay tatrabaho sa bukirin. Hindi niya namamalayang matagal na pala siyang nakatitig dito. Unti-unti nang naaapektuhan ang bawat desisyon niya. Ang dating malamig at lohikal na negosyante ay nagsisimula ng gumawa ng mga hakbang na pinangungunahan ng emosyon. Sa kabilang panig ng baryo, hindi mapakali si Amara. Habang nakatanaw siya sa kanilang maliit na bakuran, paulit-ulit niyang iniisip ang alok ng Romanov Group. May kutob siyang hindi lamang ang kooperatiba ang nais kontrolin ng kumpanya. Pakiramdam niya ay siya mismo ang tunay na pakay ng bilyonaryo. Hindi pa niya iyon mapatunayan. Ngunit sapat na ang kutob na iyon upang lalo siyang umiwas. Hindi niya alam, habang pilit siyang lumalayo, mas lalo namang lumalalim ang obsesyon ni Damian. At ang obsesyong iyon
ay malapit nang tumawid sa hangganan ng tamang paghanga. Halos isang buwan nang madalas makita si Demian Romanov sa baryo ng San Isidro. Noong una, inakala ng mga residente na bahagi lamang iyon ng kanyang trabaho bilang CEO ng Romanov Group. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula silang magtaka. Kahit walang mahalagang pagpupulong, kahit walang inspeksyon, kahit wala ng bagong proyekto, patuloy pa rin ang kanyang pagdating. Napansin nito maging ng mga matatanda sa baryo. May mga nagsimulang magbulong-bulungan. May mga naghinalang may iba itong pakay at hindi nagtagal, ang pangalan ni Amara Castillo ay unti-unting naisama sa mga usap-usapan. Hindi ito nagustuhan ni Amara. Lumaki siya sa isang komunidad na mabilis kumalat ang balita. Alam niya ang sapat ng isang maling hinala upang masira ang pangalan ng isang babae. Kaya mas lalo niyang iniiwasan ang bilyonaryo. Kung dati ay sa pangunahing kalsada siya dumarahan, ngayon ay pinipili na niyang dumaan sa mga makikitid na daan sa pagitan ng mga bukering. Kung dati ay siya lamang ang naghahatid ng mga ani sa kooperatiba, ngayon ay sinasamahan na siya ng kanyang ama o ng mga kapitbahay. Ayaw niya magkaroon ng anumang dahilan ng mga tao upang pag-usapan siya. Ngunit tila hindi iyon napapansin ni Damian. O marahil, pinipili lamang niya itong balewalain. Para kay Damian, ang bawat pagtanggi ni Amara ay isa lamang balakid na kaya niyang lampasan. Hindi niya kailanman naisip na baka ang kanyang ginagawa ay unti-unti nang nakapasakal sa dalaga. Isang umaga ay pinatawag niya ang kanyang chief of staff. Nagbigay siya ng bagong utos. Lahat ng produktong iniluluwas na kooperatiba ng San Isidro ay bibilhin na isa sa mga subsidiary ng Romanov Group sa mas mataas na presyo kaysa sa karaniwang halaga ng merkado. Masaya ang kanyang mga executive sa kanilang pananaw, makakatulong ito sa mga magsasaka at magpapaganda sa imahe ng kumpanya. Ngunit muli, may isa na namang lihim na dahilan ng bilyonaryo. Alam niyang si Amara ang isa sa mga namamahala sa pagbebenta ng mga produkto ng kooperatiba. Kung ang Romanov Group ay magiging pangunahing mamimili, mapipilitan itong makipag-ugnayan sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi naging ganoon ang nangyari. Sa halip na si Amara ang humawak ng transaksyon, ipinasa nito ang lahat ng papeles sa iba pang opisyal ng kooperatiba. Sinadya nitong iwasan si Damian. Nang malaman ito ng bilyonaryo, muli na namang nasugatan ang kanyang pagmamataas. Hindi siya makapaniwala. Sa buong buhay niya, wala pang taong gumawa ng ganitong paraan upang makaiwas sa kanya. Unti-unti na nagiging personal ang lahat. Habang lumalalim ang kanyang paghanga, lumalalim din ang kanyang pagnanais na mapansin ang babaeng patuloy na tumatanggi sa kanyang presensya. Samantala, sa bahay ng pamilyang Castillo, napansin na rin ng ama ni Amara ang mga pagbabago. Hindi na ito kasing palagay ng dati. Mas madalas na itong mag-isip. Mas madalas na rin itong lumingon pag may naririnig na sasakyang dumaraan. Bagaman, hindi pa niya nasasabi ang lahat ng kanyang hinala. Nararamdaman niyang may paparating na malaking problema. Sa kabilang panig, nagsimula na ring magtanong ang ilang direktor ng Romanov Group kung bakit napakaraming oras ang ginugugol ni Damian sa isang maliit na baryo. Napansin nilang tila napapabayaan na ang ilang mahalagang proyekto sa Maynila. Ngunit walang sino man ang naglakas ng loob na kontrahin ang kanilang CEO. Alam nilang hindi nito gusto ang pakikialam ng personal nitong buhay. Kinagabihan, habang nakaupo si Damian sa kanyang opisina, muli niyang binasa ang ulat tungkol kay Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasiyahan sa mga impormasyong lamang. Nais niya makilala ang tunay na pagkatao ng dalaga. Nais niyang malaman kung ano ang nagpapasaya dito, ano ang kinatatakutan nito, at higit sa lahat, ano ang kailangan niyang gawin upang tuluyan itong mapasa kanya. Sa isip ni Damian, pagmamahal ang nararamdaman niya. Ngunit sa katotohanan, nagsisimula na itong maging isang mapanganib na pagkahumaling.
At habang lalo siyang nahuhulog, hindi niya namamalayang unti-unti na rin niyang isinasantabi ang hangganan sa pagitan ng paghanga at pagkontrol. Sa parehong gabi, isang hindi kilalang lalaki ang palihim na nagmamasid sa bahay ng pamilya Castillo mula sa malayo. Hindi ito taga-baryo, hindi rin ito kilala ng mga residente. Tahimik lamang nitong minamasdan ang bawat kilos ng pamilya bago umalis sakay ng isang motorsiklo. Kinabukasan, isang sobre na walang pangalan ang natagpuan sa mesa ni Damian. Sa loob nito, may mga bagong letrato si Amara. Kasama ang schedule ng pang-araw-araw nitong ginagawa. Hindi inuutos si Damian ang pagpapagawa ng ulat na iyon. Ngunit may isang taong tila gustong tulungan siya bantayan ang dalaga. Hindi pa niya alam kung sino ang nasa likod nito. At hindi rin niya alam na may isa na palang taong lihim na ginagamit ang kanyang pagkahumaling kay Amara para sa sarili nitong plano. Madaling araw pa lamang ay gising na si Damian Romanov. Hindi dahil sa isang mahalagang business meeting, kundi dahil sa isang sobrang natanggap niya noong nakaraang gabi. Muli niyang binuksan ang laman nito. Maingat niyang pinagmasdan ang bawat litrato ni Amara Castillo. May mga kuhang nasa bukirin ang dalaga, may kuhang habang nagtuturo ito sa mga bata, may kuha habang nagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran, at mayroon ding kuhang tila mula sa malayong bahagi ng kagubatan na para bang matagal itong sinusundan na kumuha ng larawan. Unti-unti nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi niya ipinagawa ang mga larawang iyon. Kilalang kilala niya ang paraan ng kanyang security team. Hindi sila basta-basta kukuha ng ganong klaseng mga litrato nang wala siyang pahintulot. Ibig sabihin, may ibang taong lihim na nagmamasid kay Amara. Agad niya ipinatawag ang kanyang chief of security. Sinuray nila ang sobre. Walang anumang fingerprint na maaari nilang mapakinabangan. Wala ring anumang palatandaan kung sino ang nagpadala nito. Para bang sinadya itong gawing imposible upang matukoy ang pinagmulan. Bagamat nagdulot iyon ng pagdududa kay Damian, may isang bahagi na kanyang isip na lihim na natuwa. Dahil sa unang pagkakataon, hawak niya ang detalyadong schedule ng araw-araw na buhay ni Amara. Ngunit kasabay ng damdaming iyon ay may kakaibang pag-alala. Kung may ibang tao nagmamasid sa dalaga, maaaring nasa panganib ito. Hindi niya pa alam kung ang tao nasa likod nito ay kaibigan o kaaway. Samantala, sa Romanov Group Headquarters sa Maynila, isang lihim na pagpupulong ang nagaganap. Pinamumunuan nito ni Ethan Romanov, ang pinsan ni Damian. Matagal na nitong minimithi ang posisyon ng CEO. Ngunit hanggat buhay at matagumpay si Damian, alam niya ay posible niyang makuha ang kontrol sa kumpanya. Kaya sa halip na direktang kalabanin ang pinsan, nagpasya siyang hanapan ito ng kahinaan. At sa wakas, natagpuan na niya iyon. Isang simpleng probinsyana,